So ayun mga boss, 10,000 odo. Bumigay na rin ang starter ko. Hindi na siya may start. Oh. Hindi na kaya, nag-click na lang yung relay niya. So ayan. So papalitan ko to ng starter motor. So baklasin ko muna. So kailangan natin tanggalin tong air filter mga paps, no, para madaling ma-access itong starter natin. Tapos may 3 tornilyo lang ata nakahawak nitong air filter niya. So ito na siya mga paps, no. Tanggalan natin siya. So sa mga nagdi-DIY diyan, kayang-kaya nyo naman yan. Pero kung hindi nyo kaya, sa shop nyo na lang ipunta. Baka masira pa yung motor nyo. Para hindi kayo mahirapan magtanggal nitong positive na wire mga paps, unahin nyo itong tanggalin itong dalawa. Para kasi alanganin yung niya dito, yung star screw nya. Tatama dito. Ayan, tanggal na natin ang dalawang tornilyo dito. Ayan yung positive, yung negative nya. So ayan mga paps, no, umatras na siya. Yan, ginamitan ko lang ng rubber mallet at T-ring. Alugin nyo lang. Ayan. Ayan, pwede na itong tanggalin yung star screw dito. Kasi wala nang sagabal. So yun na mga paps, na natanggal ko na siya. Ito na siya. Tinakpan ko lang ng tissue paper para hindi mapasukan ng dumi. So ito mga paps, wag na kayong bumili ng nung mga GY6 tapos i-convert nyo pa ng kasi yung GY6 na 150 hindi yun pwede. Kasi although pwede siya i-transfer mo yung case niya, pero nahihirapan pa rin siya paikutin yung makina. So bilihin nyo na diretso yung yung sa Rossi RFI 175. So marami ka namang mabibili nun. Sa Shopee I think mga nasa 1,200 yun or 1,400. So yun, yung sa Rossi RFI, so diretso na lang yun. Wala ka nang ibahin doon. Ang ibahin mo na lang yung butas dito, palakihan mo lang konti kasi malaki yung niya dito, yung screw. So yun lang yung i-modify mo doon. So bukas bibili ako ng starter ng Rossi at tingnan natin kung So ito na siya mga paps, galing akong Rossi kanina. So yung ganitong motor na kapareho niya sa RFI 175 is 2,100. Pero sabi ng mechanic doon, try ko na muna itong buksan. Baka madumi lang or carbon brush lang kasi sayang din naman. So yun, nag-desisyon ako na buksan na lang muna. Baka maayos pa. So bubuksan ko ito. Lagyan lang natin ng marka para hindi tayo mahirapan pagbalik mamaya. So ito siya mga paps, puno siya ng oil. Siguro bawasan na lang ang paglagay ng oil kasi 1 liter yung nilalagay ko dito na oil baka sumusobra siya. Ang sabi ng mekaniko doon, yung carbon brush daw nito kapareho lang ng GY6. Wala na palang carbon brush nya, pud na ito siya ng oil mga paps. So bibili na lang muna ako ng degreaser at carbon brush. Yun, update ko mamaya. Ito yung carbon brush ng mga paps, no, ng starter nya. So bibili tayo ng carbon brush ng GY6. Ito yung nabili kong GY6 carbon brush. So set na pala ito.
Ito mga paps, no, hindi ko na siguro ilalagay itong bago kasi okay pa naman ito. At saka mahirap, mahirap din siyang tanggalin kasi naka-rebits siya. Ayan. So okay pa naman yung spring niya dito, kaya ito na lang gagamitin ko. So yung nabili ko na carbon, so yun lang talagang gagamitin ko dito. Unahin nyo lagay itong ano niya, itong amateur niya, tapos hawakan nyo lang sa ano, dito sa kanyang gear para pagsalpak nyo ng casing niya hindi siya hilain. Dito lang kayo mahirapan sa pagbalik niya kasi mataas na yung carbon brush niya. So mahirapan kayo, hanap kayo ng pang sungkit sa carbon brush para matulak niyo. Medyo mahirapan talaga kayo magbalik nitong tornilyo na to kasi hinigop siya ng magnet ito sa gilid. Kaya importante talaga maglagay kayo ng marka. Sentro talaga ang kanyang ano, yung butas ng tornilyo dito. Itetest ko na lang ito kung gagana. So ilalagay ko na lang. So ayun na mga paps, no, naibalik ko na siya. So moment of truth, andar ba? Hindi ko pa ito napaandar. Okay. One click. So yun na mga paps, ayos na siya. So muntikan pa tayo nakabili ng bagong starter. Carbon brush lang pala.